I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Ayan, shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos loyalists and supporters at Pilipino sa buong daigdig. Ayan, mayroon tayo another updates video sa inyong lahat. Ito guys, isa sa mga interview ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa ASEAN Australian Summit, no? At ito po ay isang Pilipino na, well, ang pangalan niya TJ, si Sir TJ. Courtesy po ng SBS Filipino. Diyan po sa Australia mismo to in interview. Well, ang tinalakay nila dito guys is all about mga Pilipino OFW at mga Pilipino migrant na nakatira na matagal sa Australia at maraming pinag-usapan. Pero dahil dyan mga kababayan, mas maganda si Pangulong Marcos Jr. at si Sir TJ ang magpapaliwanag. So, panoorin nyo ito mga kababayan. Don't forget to like, hit the button bell at para lagi kayong update sa aking mga upload video. Oh, nagpanik kayo no? Nawala yung FB kagabi. Oh. Pero ngayon bumalik na. So, eto na mga bes. Babos! Kasama natin ngayon ang Pangulo ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na narito ngayon sa Melbourne, Australia para sa ASEAN Australia Summit. Magandang araw po, President. Magandang araw sa TJ at sa lahat ng mga nanonood. Magandang hapon. Naalala ko po kayo po ay nakapanayam ko noong May 2022 nung una pong pumunta kayo dito sa Melbourne para po bago kayo mag-assume ng office noon at marami pong mga kababayan natin na lumalapit sa inyo at marami rin pong mga nagpunta dun sa inyong lugar, dun sa inyong pinatutuloyan na nakaabang. Meron po ba kayong mga nakuha ng mga concern nila habang nandito kayo at yun po ba na-address ninyo ngayon bumalik po kayo dito ng talagang yung accounting pag-uusap namin dahil siyempre andun lang kami sa sidewalk at nakikipagkwento, nagpapapicture. Pero may kaunti kaming usapan naman at ang kanilang inaalala ang mga kung kumusta na sa atin. At mukha namang maganda ang kalagayan nila dito. Meron, karamihan sa kanila maganda naman ang pwesto. At yun ang sinasabi nila, paano gagawin natin dahil nahihirapan tayo, nag-pandemic, may matulungan ka ba kasi may kamag-anak ako na teacher, halimbawa. Kaya may isa nagbanggit na may tatlo yung kamag-anak ko na teacher, sana tulungan mo. So, typical Filipino, talagang iniisip nila, hindi sarili nila, iniisip nila yung kanilang mga pamilya, back home. But the general consensus nga, parang pagka nakakausap ko yung mga nakuha kong sa counting kwentuhan namin, mukhang happy ang Pilipino dito at tanggap na tanggap ang Pinoy ng mga Australian at maganda naman ang hanap buhay. At siguro, may advantage din kasi hindi sila ganong kalayo sa Pilipinas. 8 hours lang po. 8 hours, medyo mabuti-buti na yun kaysa sa mga US, Europe na napakalayo. So, generally speaking, pero kami patuloy naman kami talagang nag-aalaga, pinapatibay namin ang alaga para sa mga OFWs. In every sense, at kaya meron nga tayong bago ngayon na Department of Migrant Workers, which is the newest department ng gobyerno sa atin. And talagang para tutukan ang ating mga migrant workers dahil alam naman natin napakalaki ng contribution nila. At ngayon, ang nararamdaman ko ay hindi lamang ang contribution yung mga remittance. Usually, yun lang ang pinag-uusapan. Baka mas mahalaga pa ang naging reputasyon ng Pilipino na as a worker dahil gustong-gusto ng mga tao ang Pilipino dahil napakasipag, napakabait. Sinasabi nila wala na sa trabaho nila pero gagawin pa rin nila at saka matulungin kung sino nangangailangan ng tulong, Pilipino man o hindi, tutulungan nila. And that reputation has really helped us kasi pagka nakakausap ko yung mga leader, hindi ko na kailangan ipaliwanag na magaling ang Pilipino, alam na nila. At sila pang nauuna. Kailangan namin magpadala pa kayo ng Filipino workers doon sa amin. Dahil ang record nila doon sa amin ay napakaganda.
kailangan natin pasalamatan ng ating OFWs dito sa Australia, sa lahat ng buong mundo. Dahil pinaganda nila talaga ang pangalan ng Pilipinas. At ang reputasyon ng Pilipinas ay napakaganda, lalo na pagkatapos ng pandemic. Dahil sa dami ng ginawa ng ating mga health workers, mga nurse, mga ibang doktor, yung mga medtech natin na tumulong talaga nung panahon ng pandemic. At mula nun, wala akong makausap na kahit sinong leader na magsasabi, na hindi sinasabi sa akin na padala mo pa kami ng worker. Maganda po ang reputasyon. Magandang reputasyon. At sila talagang hindi namin ginawa sa Pilipinas yan. Nangyari yan dahil sa kanilang magandang performance sa trabaho nila at sa pakikisama nila sa mga local. Parang naman dito sa Australia, magkasundo ang Pinoy at saka ay Australiano. At saka sa kasaysayan ng Pilipino at saka ng Pilipinas at saka ng Australia, hindi naman talaga tayo nagka-problema. We've always had a good relationship at every level, sa gobyerno, sa negosyo, sa tao. Kaya parang yung kultura natin nagbabagay sa isa't isa. Maganda po yung nabanggit niyo yung Department of Migrant Workers na kamakailan lamang po ito, no? Ilang taon siguro, no? Wala pang isang taon yan. Oo. At may bukod po dito, may mga pa po ba kayong policies? Kasi po yung mga Pinoy ito nabanggit natin kanina, more than 400,000 na dito sa Australia. Meron po ba kayong policies na na-envision para sa kanila, lalo na ngayon na mas growing pa yung population ng mga Pinoy sa Australia at sa buwan ng buong mundo po? Ang manggagaling talaga yan dahil naging strategic partner na natin ang Australia. Ang ibig sabihin ng strategic partner, kasi iniisip ng iba tungkol lamang sa defense and security. Hindi totoo yan. Pati sa economic side, palalaguin natin ang mga magandang proyekto na pwedeng dalhin ng Australiano na mga negosyante doon sa Pilipinas at vice versa din. Meron din mga pumapasok dito. Kaninang umaga lamang ay nagpirmahan ng mga agreement, mga project na galing Australia dadalhin sa Pilipinas. Ngunit bukod pa doon, meron pang project na galing Pilipinas na investment dito sa Australia. Kaya dumadami at lumalakas ang opportunities para sa ating mga kababayan dito. Nabanggit niyo po yung mga ilang mga na-sign agreements. Meron po bang mga ine-expect within the day or sa ASEAN Summit po? Palagay ko meron pa sigurong bubunga pa yan. Dahil sa nag-umpisa, what we are doing now, ang natutuhanan, nagpo-formalize lang tayo kasi nandiyan naman talaga yung relationship doon pa. At maganda naman ang pagsasama natin sa Australia. Pero informal lang, hindi sa gobyerno. Kung minsan meron business to business, mga joint venture, ganon. Pero ngayon, finormalize na natin. At yun ang strategic partnership natin. Mula sa higher level ng strategic partnership, mas maraming bubukas na opportunities. At yan para sa atin ay napakagandang development yan. Yan po yung karaniwang tanong kasi yung strategic partnership, mabuti po na ipaliwanag yung kasi tatanong ko sana, ano po ba ito para sa isang ordinaryong Pilipino? Kasi po, yan ang katanungan, narinig nila, di ba po, comprehensive tapos naging strategic. Parang, sandali, ano ba para sa akin to, para sa karaniwang Pilipino? Pwede niyo po bang bigyan kami ng ganong, paano po may papaliwanag? Mataas na level talaga ang strategic partnership kaya nga yung nabanggit ko kung minsan ang ibang tao iniisip nila na ano lang ito sa defense and security, pero hindi kagaya ng nalagdaan natin kaninang umaga ay makikita natin lahat ng klase, pati sa industriya, pati sa turismo, pati sa transfer of technology, lahat yan ay kasama dahil nagtatransform tayo ng ekonomiya natin at pati na rin ng Australia sa buong mundo. Post-pandemic global economy, nagbago na talaga. Kaya kailangan lahat tayo mag-position ng tama. Kaya nagtutulungan tayo ng Australia. Kaya dadami palagay ko yan. Dahil may mga opportunities na meron na ngayon na
wala dati nung wala pa yung strategic partnership. And I'm talking about, yun na nga, yung sinasabi ko, about trade, about the economy, about investment, kasama na siyempre dyan yung defense and security. Maganda po nabanggit niyo itong mga bagay na ito kasi mga kababayan natin hindi minsan naiintindihan talaga, no? Pero ngayon po na itong tinutulungan yung mga Pilipino na pumupunta dito sa Australia para sa mga oportunidad. Paano naman po makakatulong yung mga Pinoy dito sa Australia, sa Pilipinas naman? Basta ipagpatuloy lang ng kanilang ginagawa dahil napakaganda ng kanilang ginagawa. Kagaya nabanggit ko kanina, talaga namang makikita mo na naging kilalang-kilala ang Pilipino. The Filipino worker talagang kilala na kahit saan. Nasa critical jobs na tayo sa kanilang ekonomiya. Kaya makita mo may tiwala na sa Pilipino. At hindi tayo nagbibigay ng problema doon sa host country. Basta ang reputasyon nga ng Pilipino, basta trabaho lang ng trabaho. Kahit na wala na sa job description nila, sige pa rin. Kaya yan ang naging kaya talagang tumitingkad talaga ang pangalan ng Pilipino as overseas workers. At patuloy lang nila yan. They were very, very proud of them. And they just continue the good work that you're doing talagang at patuloy na dadami ang opportunities, mas magiging higher level ang mga opening para sa mga ating mga workers hanggang sa professional level. And pati education, dumadami na dati, siguro nung the past generations, pag sinabi gusto ko mag-aral sa abroad, laging pinag-uusapan US. Ngayon, mas marami nang gustong mag-aral dito sa Australia kaysa sa US. Dahil, una-una, syempre mas malapit. Pangalawa, maganda talaga ang standard na ng mga eskwelahan dito, mga university dito. Kaya maraming namimiling pumunta rin, kaya 35,000 na yung, halos 35,000 na yung estudyante natin dito. Kaya palagay ko, beginning lang ito, sa simula pa lang ito.